And then may bago na naman balita. Mula sa 30 to 40,000 daw na itataas, gagawin na daw na 100,000 yen bawat renewal application. So, oh my God, napaisip na naman ako. Dati noon yung naging issue yung worth it pa ba na mag-Japan dati. So, last year siguro yun naging topic na ganun dahil nga sa inflation. Pero ngayon, napaisip ulit ako, worth it pa nga ba? Parang naging 50-50 na. Nung lumabas yung balita na 30 to 40,000 yen na yung visa renewal every year or every renewal ng visa, napaisip na ako parang hindi na worth it ah. Pero dati, last year, sabi ko worth it pa naman. Pero this year, sa lumabas na balita na 30 to 40,000 yen ang magiging visa renewal, isipin nyo na lang yun. Magkano ba sa peso yung 40,000 yen? So, 4 na lapad. 60,000 pesos din yun. Taon-taon kang magbabayad, 60,000 pesos. And then yung balita na naman na 100,000 yen na daw na ang itataas ng visa renewal. So, parang sabi ko, hindi na worth it kung ganun mangyayari na visa renewal para sa OFW every year na visa renewal, 100,000 yen. So, 10 lapad. Kung sa palitan sa peso, 38,000 pesos every renewal. Kung every year ka magbabayad 38,000 pesos or jumang or 100,000 yen. 10 lapad. Parang sa tingin ko hindi na worth it. Tapos wala namang makikitang significant na additional benefits para sa mga foreign workers. Mataas nga yung fees, mataas yung high. So magtataas sila ng higher fees para sa renewal. Ano naman yung magiging kapalit nun? Mayroon ba silang higher benefits na maipapangako sa ating mga foreign workers? Ewan ko lang. So, akala ko nag-a-attract sila ng mga foreign workers. Gusto lang i-attract yung mga foreign workers. Pero kung ganyan yung mga policy nila, parang hindi na worth it. Papapuntahin nila dito yung mga foreign workers tapos gagatasan lang nila. Kung